Hindi na nakakagulat na isa siya sa mga espesyal na sinanay na bata na narito upang tulungan si Rachel na patayin ang ina ni Hyunho. Balik sa laban ng senior at junior, naglabas muli ng kutsilyo si Rachel at sinubukang tamaan si Seon, ngunit umiwas siya. Sinubukan niyang muling hiwain si Seon, ngunit yumuko siya at iniwasan ito. Hinawakan niya ang kamay ni Rachel at sinabihan siya nitong tigilan na ang paglaban dahil sinusubukan lang nilang palayain siya sa kontrol ng iba. Biglang na-distract si Seon at sinamantala ni Rachel ang pagkakataon. Piniglas niya ang kanyang kamay at inundayan si Seon ng punyal sa mukha at hiniwa ang kanyang pisngi nang may nakamamatay na katumpakan. Natumba siya ngunit agad nakabawi. Kumuha siya ng 2 lata mula sa kalapit na estante at inihagis ito sa mukha ni Rachel, ngunit hinampas lang niya ito palayo at sinabing pabayaan na lang ang matandang babae na mamatay. Kung gagawin niya ito, maaari siyang bumalik sa Dead Mansion kahit kailan niya gusto. Kumuha si Seon ng isang pakete ng harina at itinapon ito sa mukha ni Rachel. Nagkamali siyang hiwain ang pakete ng harina na nagdulot ng pagkalat ng harina sa hangin at pagharang sa kanyang paningin. Habang nahihirapan siyang huminga dahil sa harina, hindi niya napansin ang bunting na papalapit na sa kanya. Subalit dahil sa kanyang mabilis na reflexes, bahagyang nakaiwas siya sa seryosong hiwa at nagtamo lamang ng maliit na marka sa kanyang mukha at bahagyang natrim ang kanyang buhok. At agad siyang umatras, ngunit muling sumugod si Seon at umatake muli. Bumagsak si Rachel sa sahig at sa isang baliw na ngiti, bumangon muli at sumugod kay Seon gamit ang kanyang mga patalim. Ang kanilang lakas ay tila pantay o baka mas magaling na si Seon kaysa sa kanyang guro ngayon. Bago pa man niya malaman ang kanyang susunod na galaw, hinawakan ni Seon ang kanyang kamay at itinulak siya sa isang grocery cart na nag-iwan sa kanya na nakulong sa loob parang isang bata. Binigyan siya ni Seon ng malamig na titig at tinanong kung natutunan na niya ang kanyang leksyon, ngunit nagmumurang sumagot lamang ang babae. Sinabi ni Seon na layuan na siya at ang kanyang ina, pagkatapos ay sinipan niya ang cart pasulong na nag-iwan sa kanya na bumangga sa iba pang mga cart na nakalinya at mabilis niyang nilok ang kanyang cart kasama ang iba pa. Sa isang ngisi, sinabi ni Seon na mag-enjoy siya at umalis na nag-iwan kay Rachel na naipit at nagmumura. Balik sa maliit na bata at nakita niya ang kanyang pagkakataon at akmang aatake na gamit ang kanyang punyal habang ang babae ay nakatalikod. Ngunit dumating si Seon sa tamang oras na nag-iwan sa bata na nagulat. Naguguluhan ang ina ni Hyunho, nagtatanong kung bakit naroon si Seon dahil dapat siya ay nasa paaralan at bakit ganoon kadumi ang kanyang damit. Samantala, nakilala ng bata sa sahig si Seon bilang ang alamat ng Dead Mansion at inisip na kung naroon si Seon, siguradong natalo na si Rachel. Ipinaliwanag ng babae na ang batang ito ay nawala ng kanyang ina. Tinanong ni Seon ang bata kung ano ang numero ng telepono ng kanyang magulang, ngunit nagkunwaring walang alam ang bata at nagsimulang umiyak habang tumatakbo papunta sa nanay ni Hyunho. Agad na hinawakan ni Seon ang bata, iniangat ito at sinabihang tigilan na ang pag-iyak. At lumapit siya sa tainga ng bata at tinanong ito kung hindi pa ba niya natutunan na ang pagiging labis na mapansin ay nagdudulot ng pag-ayaw ng mga tao. Dagdag pa, binalaan ni Seon ang bata ng ilang misteryosong salita at binigyan ito ng munting sampal na nagdulot sa punyal ng bata na bumagsak. Mabilis na tinapakan ni Seon ang punyal upang maitago ito at ang isang sampal na iyon ay sapat na upang mapatulog ang bata. Pagkatapos ng munting laban na iyon, balik tayo sa Dead Mansion. Nagising ang direktor sa kalagitnaan ng gabi dahil sa hindi inaasahang tawag sa telepono. Nagmumura siyang nagsuot ng kanyang damit at tumungo sa telepono, umaasang may magandang balita upang sulit ang maagang paggising na ito. Nang marinig ng direktor ang boses ng tumatawag, ngumiti siya ng malawak nang makilala niyang si Seon ang nasa kabilang linya. Tinanong niya ang matandang lalaki kung talagang inaakala ba nitong mahuhuli siya gamit lamang si Rachel at ang batang si Eugene. Biglang namutla ang mukha ng matanda at tinanong kung patay na ba si Rachel. Hindi direktang sinagot ni Seon, sinabing kahit gaano karaming tao ang ipadala niya, magiging pareho lang ang resulta. Maaari siyang magpadala ng marami hanggat gusto niya, ngunit hindi ito magbabago ng anuman. Lalong nainis ang matanda nang marinig niyang kinakalaban ni Seon ang buong Dead Mansion. Sa halip na tumakbo, malinaw na sinabi ni Seon na kung may banta sa kaligtasan ng magulang, haharapin niya ito batay sa ikatlong prinsipyo. Handa siyang sumunod sa mga patakaran dahil nakikita niya ang Dead Mansion bilang tunay na banta at tutugon siya ng naayon. Ang matandang lalaki, ngayon ay nasa sahig at walang saplot, ay ngumiti ng malawak at nagsimulang tumawa ng baliw. Tuwang-tuwa siya na makita na ang batang pinalaki niya ay lumalampas sa kanyang mga inaasahan at iniisip niya si Seon bilang isang banal na regalo na perpektong sumusunod sa tatlong prinsipyo. Hiniling niyang swertehin si Seon at sinabi sa kanya na ibalik ang bata, nangangako na hindi atakihin ang babae kung gagawin ni Seon iyon. Sinabi ni Seon sa matandang lalaki na tawagin pabalik si Rachel, at lalo pang na-excite ang direktor, hindi na makapaghintay na makaharap si Seon ng personal. Samantala, sinabihan ni Seon si Eugene na magising.
Nang dumilat ang bata, agad itong naging alerto. Ipinahayag ni Seon na kinuha na niya lahat ng sandatang itinatago ni Eugene, kaya mas mabuti pang itigil na niya ang paghahanap. Dagdag pa ni Seon, sinabi sa bata na kumain ng pagkain dahil wala pa siyang kinain. Nag-atubili si Eugene sa una, ngunit kalaunan ay nilamon niya ang lahat ng pagkain ng mabilis. Nang magsimula na silang umalis, tinanong ni Seon kung nagustuhan niya ang pagkain, ngunit matamlay na sumagot ang bata na hindi. Nakangisi si Seon at sinabi na kung hindi niya ito nagustuhan, hindi sana niya ito nilamon na parang mabangis na aso. At habang nagbibiruan sila, sa wakas dumating si Rachel at mukhang nabunutan ng tinik nang makita niyang buhay pa ang bata. Agad na tinawag ni Rachel ang bata at agad na naglakad ito papunta sa kanya. Sinabi ni Seon kay Rachel na kunin ang pagkain at siguraduhing punuin din ang kanyang tiyan, pero tiningnan siya ng babae ng malamig, sinasabing hindi siya dapat magpakitang gilas at magpakakampante dahil hindi pa siya sumusuko sa kanya. Umalis si Rachel, sinasabing magkikita pa sila ulit. Sinimulang pagalitan ni Rachel ang bata, tinatanong kung bakit isang nakakainis na bata tulad niya ay hindi kayang pabagsakin ang matandang babae. Humingi ng paumanhin si Eugene dahil nabigo siya at sa inis ni Rachel, dinismiss niya ito. Sinabi niya na ang mga walang kwentang bata tulad niya ay dapat matagal nang inalis. Ang mga salita niya ay nagpanginig sa bata at muli itong humingi ng paumanhin. Biglang tinawag ni Seon ang bata mula sa likuran, tinatanong kung masarap ba ang tiyak bulki na kinain niya at sinasabing ito na ang huling tanong kaya mas mabuting sagutin ito ng maayos. Matalinong tumango ang bata at habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha, sinabi niyang masarap ito. Iyon lang ang gustong marinig ni Seon, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras at sinabing babalik sila sa snack bar ni Hyunho para muling tikman ang masarap na pagkain. Bago tayo sumabak pa sa kwento, narito ang isang mabilis na buod ng nakaraan ni Eugene. Tulad ng alam niyo na, ang pagmamay-ari sa mga bata mula sa Dead Mansion ay napupunta sa mga mamimili o mga magulang. Kung mamatay ang mga magulang na ito, ang pagmamay-ari ay babalik sa Dead Mansion. Maraming beses nang naampon si Eugene, pero bawat beses ay namamatay ang kanyang mga magulang. Patuloy itong nangyayari, at matapos bumalik muli dahil sa pagkamatay ng kanyang huling magulang, nadismaya ang direktor at nagmumukmok tungkol sa kung ilang beses na itong nangyari. Mabilis na sumagot ang bata na iyon ang ika-4 na beses, pero sinaway siya ng matanda na hindi niya kailangan ng sagot. Sinabi ng direktor na patuloy silang kikita sa pagpapadala kay Eugene sa mga bagong pamilya, pero ang kabiguan na panatilihing buhay ang kanyang mga magulang ng 4 na beses ay ang pinakamalaking kahihiyan sa kasaysayan ng Dead Mansion. Hindi siya nag-atubiling ipaalala kay Eugene na kung magpapatuloy ito, wala silang magagawa kundi itapon siya. Tinanong ng matanda ang bata kung alam ba niya ang mangyayari sa mga batang itinatapon. Sa mga maliit na libingan sa likod niya, halos alam na ng bata kung ano ang mangyayari. Sinabi ng matanda sa kanya na kailangan niyang maging isang mahalagang tao. Mayroon siyang huling pagkakataon. Pumunta sa Korea at tulungan si Rachel na makuha si Seon. Kung papalpak din siya dito, tiyak na tapos na siya. At sa kasalukuyan, malamig na pinaalala ni Rachel na sa ngayon, itinuturing na siyang itinatapon na. Natataranta at desperadong patunayan ng sarili, nagmamakaawa ang bata para sa isa pang pagkakataon. Tinitigan lang siya ni Rachel ng malamig. Habang natataranta ang bata dahil sa mga mangyayari, lumapit si Seon para iligtas ang bata. Tinanong niya kung gusto niyang muling makatikim ng masarap na pagkain. Sinunggaban ng babaeng walang hiya ang pagkakataon at sinabi sa batang lalaki na binigyan siya ng huling pagkakataon at kailangan niyang patayin ang matandang babae. Narinig ito ng bata at halos maiyak na siya. Napagtanto niyang binigyan siya ng huling tsansa para patunayan ang sarili. Nagsimula siyang umiyak at mabilis na sinabing masarap ang pagkain. Kaya't habang akala natin na natuwa lang itong batang nakakainis dahil gusto siyang palayain ni Seon, lumalabas na talagang nagpapasalamat siya sa isa pang tsansa para sa pagtubos sa sarili. Sa kabilang banda, habang handa nang dalhin ni Seon ang bata pabalik sa snack shop. Alam ni Rachel na nakikita pa rin siya ni Seon bilang banta sa magulang, kaya't sigurado siyang handa itong lumaban kung kinakailangan, kahit na masaya siyang ibibigay si Eugene. Naging dramatiko si Rachel at tinanong kung bakit dinadala ni Seon ang bata matapos mangakong palalayain sila kung pinatawad nila ang matandang babae. Nagkibit balikat lang si Seon at sinabing gusto ng bata na manatili at dahil nakita niyang masarap ang pagkain, wala siyang magawa kundi dalhin ito. Sa wakas, sumuko na si Rachel at nagdesisyon na payagang sumama si Eugene kay Seon. Bago pumunta ang bata kay Seon, paalala ni Rachel na ito na ang kanyang huling pagkakataon at dapat niyang sulitin ito. Agad na lumapit ang bata kay Seon. Sinabi ni Rachel na dahil kinukuha niya ang bata at binabali ang pangako na palayain sila, idineklara niya na sisirain din niya ang pangako at laging hahanapin ang pagkakataong atakihin ang matandang babae. Hinawakan lang ni Seon ang kamay ng bata at sinabing gawin ni Rachel ang nais niya. Dagdag pa niya na hindi siya magdadalawang isip na sirain ito ng paulit-ulit kung susubukan niya. Kalaunan, bumalik sila sa bahay nila Hyunho.
At nagkunwari si Seon na sinisigawan ang maliit na bata sa harap ng babae. Agad na sinabi ng babae na kalmahin niya ang sarili at pinaalala na siya ang nagdesisyong alagaan ang bata para sa araw na yon. Inamin ito ng bata, pero dinagdag na ayaw niya ng may mga freeloaders na nagtatambay sa bahay nila para sa libreng pagkain. Sinabi ng babae na ayos lang iyon sa kanya. Nalaman din niyang interesante na ang ina ng batang ito ay kaibigan ng ina ni Seon. Lumalabas na hindi kalayo ang katotohanan dahil ang ina ni Seon at itong batang nakakainis ay isang tao lang, si Rachel na nagtatago. Nag-alok ang babae na manatili sila pero sinabi ni Seon na hindi na kailangan. Gayunpaman, mabilis na nagpasalamat ang bata sa babae, sinasabing siya na ang bahala mula ngayon. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon dahil gusto niyang pabagsakin ito kahit anong mangyari. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Eugene. Samantala, medyo naguguluhan si Seon dahil ito ang unang beses niya sa bahay ni Hyunho. Tinanong ni Seon kung ang kwarto roon ay kay Hyunho at sinagot ng babae na. Tinanong niya kung maaari siyang pumasok at binigyan siya ng permiso ng ina. Pumasok si Seon sa kwarto at nakita itong karaniwan, parang isang eksena sa drama o pelikula. Ito ang uri ng kwarto na parang tinitirhan ng isang medyo masayang pamilya na may aura ng araw-araw na buhay at kaginhawahan. Ang kwarto ay nagbibigay ng pakiramdam ng init at normalidad na matagal nang hinahangad ni Seon. Ito ang uri ng tipikal na espasyo ng pamilya na sanay naging bahagi siya. Iniisip niya na dapat sanay nandito si Hyunho, namumuhay ng masaya at normal na buhay, sa halip na nasasangkot sa lahat ng kaguluhan. Matapos ubusin ng bata ang kanyang pagkain, nagpasalamat siya sa babae at pinuri ito, sinasabing perpekto ang lahat, lalo na ang omelete. Natutuwa ang babae sa papuri at pagkatapos ay tinanong ng bata kung maaari siyang magtanong at pumayag ito. Tinanong niya kung, bukod sa kanyang anak, may iba pa bang miyembro ng pamilya na nakatira dito, tulad ng ama. Medyo nabigla ang babae sa tanong at hindi sigurado kung paano sasagutin. Sinubukan niyang gawing magaan ang sagot at sinabi na sa kasamaang palad, kailangan ng kanyang asawa sa langit kaya't kinailangan niyang pakawalan ito. Tinanong ng bata kung naging miyembro ng pamilya ito sa langit at sinabi ng babae na halos ganun na nga. Pagkatapos ay itinuro ng bata na ang kanyang anak ay hindi pa pumupunta sa langit at hindi pa rin nakakauwi. Nagtaka ang babae sa kakaibang sagot na yon. Nagpatuloy ang bata, sinasabing ang isang mahina, walang silbing bata ay hindi maaaring maging pamilya kahit saan. Lalong nalito ang babae. Ipinaliwanag ng bata na ang isang pamilya ay tungkol sa pagtugon sa pangangailangan ng iba at pagpapatunay ng halaga sa mga miyembro nito. Kung hindi, sila'y magiging hadlang lang, kumukonsumo ng mga resources. Tulad ng kanyang anak na nasa ospital at walang magawa. Galit na galit ang babae at biglang tumayo, sinasabing mali iyon dahil hindi iyon ang ibig sabihin ng pamilya. Nagtanong ang bata ng may kuryosidad kung ano nga ba ang pamilya, pero bago siya makasagot, malaro na hinila ni Seon ang bata mula sa likuran at sinimulang hilahin siya, tinatanong kung pwede silang matulog sa sala. Pumayag ang babae at binanggit na bakante ang kwarto ni Hyunho, pero sinabi ni Seon na maaari siyang matulog sa sala sa ibabaw ng mga sofa at ang bata ay sa sahig na lang matutulog. Kumalma ang mga mata ng ina sa kanilang malarong eksena. Pagdating ng hating gabi, kita sa mukha ni Eugene ang pagkasimangot, malinaw na ang kanyang inis ay dahil pinatutulog siya ni Seon sa sahig. Napansin niya ang liwanag mula sa kwarto ni Hyunho at nagdesisyon siyang tingnan ito. Nang sumilip siya sa loob, nakita niya ang matandang babae na nakaupo sa isang upuan habang tinitingnan ang litrato ng kanyang anak. Nakakatuwa para kay Eugene na tawagin ng babaeng ito ang kanyang walang silbing anak na pamilya at tanggapin pa ang mga estranghero tulad niya bilang pamilya kahit hindi pa siya nakikilala. Nagmuni-muni siya sa kanyang sariling buhay kung saan sinusukat ang halaga ng isang bata sa pamamagitan ng kanilang mayaambag sa pamilya. Hindi niya maintindihan kung paano magiging bahagi ng pamilya ang isang tinatawag na walang silbing bata. Mabilis niyang kinuha ang baril, itinutok ito sa matandang babae habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Desperado siyang patunayan ang kanyang halaga at maging isang mahalagang miyembro ng pamilya, naniniwalang ang pagpatay dito ang tanging paraan para magawa iyon. Pero sa kabila ng kanyang determinasyon, nanatili lang siyang nakatayo, hindi magawang kalabitin ang gatilyo. Tahimik na isinara ni Seon ang pinto sa kanyang harapan at mariing tinanong kung ito ba talaga ang gusto ni Eugene gawin. Nanginginig ang mga kamay ni Eugene habang nakatingin kay Seon at inamin niyang sumusunod lang siya sa mga utos. Mabilis niyang tinutok ang baril kay Seon at sinabing huwag siyang makialam sabay kalabit ng gatilyo. Walang bala na pumutok. Nakita ito ni Eugene at nagtaka kung bakit walang laman ang baril. Ibinagsak ni Seon ang lahat ng bala sa sahig at inamin na kinuha na niya ang lahat ng bala habang natutulog si Eugene. Alam din niya na si Rachel ang nagbigay sa kanya ng baril. Tinitigan ni Seon ng masama ang batang ito at iniabot ang kamay para kunin ang baril. Sinabi niya sa bata na dapat napansin niyang walang laman ang magasin nang hawakan niya ang baril at pinaalalahanan siyang baguhan pa lang siya.
Naasar sa salita ni Seon, kinuha ng bata ang kanyang balisong at sinubukang iwasiwas ito kay Seon, pero nauwi siyang napatigil sa pintuan ni Seon. At nang pinihit ni Seon ang hawakan, bumukas ang pinto at silang dalawa ay bumagsak papasok sa loob ng kwarto. Agad na bumangon ang bata. Sa kabutihang palad, natutulog pa rin ang ina sa kanyang mesa at hindi napansin ang gulo. Nagbigay senya si Seon sa bata na manatiling tahimik, pero nakita ng bata ang pagkakataon at sumugod. Mabilis na kinuha ni Seon ang kurbata sa malapit, tinali ang mga paa ni Eugene at pinatumba siya, pero agad na naputol ng bata ang kurbata gamit ang kanyang balisong. Sinabi ni Seon sa bata na magpakabait, pero masyadong matigas ang ulo ng bata at sumugod kay Seon, sinusubukang sugatan siya gamit ang kanyang balisong. Naglaban sila parang dalawang hyper na ninja at malinaw na nagpipigil lamang si Seon. Lalo itong nagpagalit kay Eugene at muling iniwasiwas ang kanyang balisong at pinipilit naman ni Seon na harapin siya ng maayos. At bago pa namalaya ni Eugene, nakuha na ni Seon ang balisong mula sa kanyang kamay. At sa pagkadismaya, itinapon ng bata ang isa pang balisong sa babae, pero madaling pinigilan ito ni Seon. Pagkatapos ay itinulak ni Seon ang mga paa ni Eugene gamit ang sarili niyang paa, dahilan para matumba siya. Para mapanatili ang katahimikan, mabilis na hinawakan ni Seon ang bata sa kanyang damit bago ito bumagsak sa lupa. Sinabi ni Seon na may ngiti sa labi na hindi pa siya nagsisimula, pero bagsak na ang bata. Pero umiti lang ang bata bilang tugon, tuwang-tuwa na nakikipaglaban siya sa alamat mula sa Dead Mansion. At habang hawak siya ni Seon, binagsakan ng babae ng libro sa ulo si Seon na may galit na parang galing sa pinakamapanganib na tao sa mundo. Galit na galit siya na si Seon ay nakikipag-away sa isang bata. Agad na sinubukang pakiusapan ni Seon ang galit na ina na hindi ito ang iniisip niya. Samantala, kinuha ng batang nakakainis ang balisong mula sa sahig, sinasamantala ang pagkakataon para umatake. Subalit, tinitigan siya ni Seon ng masama at sinabing huminto na siya. Pagkatapos, mabilis na hinawakan ni Seon ang bata sa balikat at sinabing nag-ensayo lang silang magkaibigan at ang balisong ay laruan lang. Mukhang nakatutok pa rin ang bata sa pagpatay sa babae, pero napagtanto niyang wala siyang tsansa habang nandyan si Seon, kaya't nagsimulang mag-isip ng mas palihim na paraan para matapos ang kanyang misyon. Humarap ang babae kay Eugene at sinabing hindi siya dapat nakikipag-away sa kanyang kuya dahil silang lahat ay isang pamilya sa isang bubong. Muling nabigla si Eugene sa salitang "si pamilya" at naging seryoso, sa wakas ay nagtanong kung bakit siya itinuturing na bahagi ng pamilyang ito. Agad na pinaalala ni Seon na kumakain sila ng sabay at natutulog sa isang bubong. Sumangayon ang babae at hinaplos si Eugene, sinasabing dahil naninirahan siya dito, bahagi na siya ng pamilya. At biglang may kumatok sa pinto, tinatawag kung may tao sa loob. Lumapit ang ina para buksan ang pinto at nang buksan ito, nakita niya ang isang batang high school na babae. O dapat bang sabihin, si Rachel na nagtatago sa ilalim ng pangalan na Marie. Bati ni Rachel ang babae bilang ina, humihingi ng paumanhin sa pagdating ng maaga, at ipinakilala ang sarili bilang Marie, ang nakatatandang kapatid ni Eugene. Si Rachel, sa kanyang anyong Marie, ay nagpapasalamat sa ina sa pag-aalaga kay Eugene. Sumilip si Seon at nagtanong kung sino ang nasa pinto. Sinabi ng ina na dumating na ang kapatid ni Eugene para sunduin siya. Nakilala ni Seon kung sino talaga ang kapatid na ito, kaya lumabas siya para batiin ito. Tinanong niya si Rachel kung ano ang dahilan ng pagpunta niya, at simple niyang sinabi na nandyan siya para sunduin si Eugene. Itinigil ni Rachel ang pag-arte bilang nakababatang kapatid at ipinaliwanag na nandyan siya para kunin ang bata pabalik para sa kaligtasan ng babae, ayon sa napagkasunduan. Tinanong ni Seon kung siya ba ang nag-utos kay Eugene na patayin ang ina. Lumapit si Rachel at bumulong na pansamantalang utos lang iyon mula sa kanya at walang dapat ipag-alala. Sinabi ni Seon na isang tabi muna niya ang mga kutsilyo na itinatago niya bago sabihin iyon. Sinabi ni Rachel na huwag mag-alala at tiniyak kay Seon na hanggat nakikipagtulungan siya, walang dapat ikatakot. Medyo kinilabutan si Seon sa kung gaano kakasual na pagbabanta si Rachel sa kanya at tinanong kung ano ang mangyayari kung hindi siya makikipagtulungan. Biglang sumulpot si Eugene na may malaking ngiti, tinatanong kung bakit ang tagal ng pagdating ng kanyang kapatid. Agad siyang niyakap ni Eugene at ipinakita ni Rachel ang kanyang tuwa sa pagkikita nila. Pero habang nagpapakita ng kasiyahan, tahimik niyang pinaalalahanan si Eugene na nabigo na naman siya at tiyak na madidismaya ang direktor. Sumagot si Eugene na parang galit, tinanong kung nagbibiro lang ba siya. Ipinaliwanag niya na hindi niya iniwan ang kanyang misyon. Sinusubukan lang niyang makihalubilo sa mga tao bilang pamilya. Bago gawin ang kanyang hakbang laban sa babae, pinaalala niya kay Rachel na ang ina ay binabantayan ng alamat ng Dead Mansion. Maaaring mukha itong pangit at bobo na unggoy, pero hindi siya pangkaraniwang tao. Sa katunayan, marami na siyang beses na lumaban kay Seon at nabigo sa bawat pagkakataon. Sumang-ayon si Rachel, sinasabing mukha nga siyang isang uri ng hangal na unggoy.
Humingi siya ng paumanhin sa pagkasira ng operasyon ni Eugene, pero tiniyak na wala nang dapat ipag-alala ngayon. Iiwan na nila ang kanilang kasalukuyang misyon at babalik agad sa Dead Mansion. Inabot ni Rachel ang kanyang kamay at tahimik na hinawakan ito ng bata, handa nang umalis kasama niya. Inanunsyo nila na aalis na sila, at habang nakikipagkamay si Rachel para sa huling paalam, tinungo ng bata ang kanyang ulo, sinasabing umalis na sila, marahil dahil ayaw niyang tignan ang ina. Nagsimula siyang maglakad palayo kasama si Rachel. Biglang tinawag ng ina si Eugene, nakangiti at sinasabing bumalik siya sa susunod na pagkakataon, at nangangakong gagawa siya ng omelette para sa kanya. Tumingin pabalik ang bata sa ina na may bahagyang paghanga, nagbigay ng isang mahina na ngiti at isang simpleng tango upang ipakita na narinig niya ito. Sinabi ng ina kay Sion na siguraduhing bumalik sila muli kasama si Eugene. Nangako siyang magluluto ng masarap na pagkain para sa kanilang dalawa. Sumang-ayon si Sion at sinabing tiyak na dadalhin niya si Eugene sa susunod na pagkakataon. Kinabukasan, nasa opisina ng punong guro. Nagsimula ang punong guro sa paghingi ng paumanhin sa pagkakaantala. Ipinaliwanag na kailangan pang dumaan ang paaralan sa ilang komite upang magdesisyon sa mga parusa na nagtagal ng kaunting oras. Ibinigay niya ang mabuting balita na nangako ang mga magulang ng nagkasala na sasagutin nila ang mga danyos at lahat ng mga nagkasalang bata ay masususpinde. Tahimik na nakinig ang babae at nang ipakita ng punong guro ang file na naglalaman ng mga pangalan ng mga nagkasala, nagulat siya nang makita ang pamilyar na mukha at mabilis na nagtanong kung ano ang ginagawa ng larawan ni Sion sa file. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.